So bakit nga ba tinawag tayo ng Panginoon na kanyang mga tupa? At hindi, di ba marami naman siyang nilikha. Pwede namang manok, pwede namang aso, pwede namang pusa. Bakit napili niya ang sheep? Bakit si David din, inialay din niya ang kanyang buhay, alang-alang sa kanyang mga sheep? Bakit gano'n na lang sila magmahal sa sheep? Ano ang meron sa sheep? Ano ang meron sa mga tupa? Kung bakit sa lahat ng mga hayop, yan ang pinili ng Panginoon upang ihambing ang mga tao. Dahil sa lahat ng mga hayop, tanging ang tupa lamang ang may mga katangiang makikita rin sa mga tao. Hallelujah. So meron tayong 7 behaviors of sheep that reflects the spiritual aspects of a human. So number one, sheep has no sense of direction. Tulad ng mga tao, human needs Jesus to find the right way. Amen? So actually, ang mga sheep ay wala silang sense of direction. Ang mga sheep ay hindi nila alam kung paano sila uuwi. Kadalasan sa kanila ay naliligaw sila ng landas. Naliligaw sila ng daan at kailangan nila ng shepherd para makabalik sila sa kanilang pinanggalingan. So kahit pamilya ka sa kanilang daan, naliligaw pa rin sila ng pag-uwi. So, like us, halos karamihan sa amin ay naliligaw ng landas. So, alam ba natin ang bawat isa na tayo ay hindi nagmula sa lupa? Sino ang nakakaalam na tayo ay nagmula sa langit? Wala. So, ngayon malalaman natin at ang Biblia ang sasagot na tayo ay nagmula sa langit. Tayo ay nagmula sa Ama at tayo ay babalik sa Ama. Hallelujah. So, saan nga ba? Saan tayo nga ba talaga ay nagmula sa langit? Sagutin natin yan. Ang Biblia ang sasagot. Hallelujah. Efeso 1 verse 4, bago palikhain ang sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So maliwanag, bago palikhain ang sanglibutan. Bago palikhain ang sanglibutan ay na ipinaghihin na tayo ng Panginoon sa kanyang isip. Nabuo na tayo sa kanyang isip. Bago nalikhain ang mundo, nabuo ka na sa isip niya. Nabuo ka na at nabuo na yung papel na gagampanan mo sa mundo bago ka pa magkaroon ng flesh. So ang ating kaluluwa mula sa Ama, physically genes natin ay minana natin sa ating mga magulang. Yung genes natin na ito, yung physical, ay minana natin ito sa ating mga magulang, biological parents. Pero ang ating mga kaluluwa, spiritual genes ay nagmula sa Ama. So bago pa man magkaroon ng flesh sa mundo ito, ipinagbili ka na ng iyong Ama sa langit. So sa isip niya ay hinulma ka na niya at binigyan ka na niya ng papel na gagampanan sa mundo bago palikhain ng langit at lupa. So para mag-function ng tao sa mundong ito, kailangan niya maghanda ng isang flesh. Diba? Kailangan niya maghanda ng isang flesh. Like Jesus, ipinagbuntis siya ni Maria at ang kanyang flesh, but literally, ang kanyang spirit ay mula sa langit. Di po ba? So now, ang ating flesh is made by dust. So, ang ating flesh na made by dust ay babalik sa lupa. Babalik din sa lupa. Ngayon, ang ating espiritu na nilikha sa image ng Panginoon, siyempre, minana natin yun sa Panginoon. At ang Panginoon ay hindi mamamatay kailanman. At ang ating espiritu ay ganoon din. Hindi tayo mamamatay kailanman ng ating espiritu. Ngunit mayroon tayong dalawang address na pupuntahan after na mamatay ang ating katawang lupa. Kailangan natin makabalik sa ating pinanggalingan kung saan. Sino ang ating pinanggalingan? Ang Ama. Hinga muna tayo. God bless the Lord. Hallelujah. Kung wala ang hiningang yan, wala tayong function ngayon. Ganyan tayo ka-close sa Panginoon. Kung iniisip mo na malayo ang Diyos sa'yo, huminga ka lang. Maaalala mo na ang mismong sarili niya ay binigay na niya sa'yo. Hallelujah. Ngayon, na magkasala si Eva at Adan, nawalay tayo sa presensya ng Panginoon.
Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, ninanais niya na tayo'y magbalik sa Kanya. Ngunit bawat isa sa atin ay naligaw ng daan. Bawat isa sa atin ay nakapila na sa impyerno. Bakit? Ang requirements para makapasok sa langit ay dapat perpekto ka. Ngunit wala ni isa man ang perpekto sa atin. Lahat tayo ay nagkasala. Maliit man o malaki, counted pa rin yun. Pare-parehas tayo ng kasalanan. Lahat tayo ay nakapila na sa impyerno. Kaya dahil sa pag-ibig ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus upang maging daan patungo sa kanya, pabalik sa kanya. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayon sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Hallelujah. Ang mga tupa ay kung walang shepherd, hindi sila makakabalik pauwi sa kanilang tirahan. Ganon din tayong mga tao. Kung wala si Kristo, hindi natin matutukoy ang daan pabalik sa ating pinanggalingan, which is ang ating Ama na nasa langit. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. So, malinaw sa kasulatan, malinaw sa Bible, na si Kristo lang ang daan patungo sa langit. Ngunit karamihan sa atin, kahit alam na si Jesus Christ ang daan, ayaw pa rin nilang dumaan sa daan na yun. Bakit ayaw ng marami na dumaan sa daan na yun? Sabi sa Bible, dumaan kayo sa makipot na pintuan sapagkat kukunti lamang ang nakakasumpong ng pintuang yun na patungo sa buhay. Maraming tao ang dumadaan sa maluwang na daan na tungo sa kapahamakan. Bakit kunti lang ang dumadaan? Katulad ng mga sheep, ang mga tupa ay mahilig silang sumunod sa kapwa nila tupa. Gusto nila, hindi sila mapag-iwanan ng flocks. Ganon ang mga sheep. Ang gusto nila, sumusunod sila sa kung saan ang marami. Kahit naman nandyan yung shepherd niya, basta mag-isa lang siya, ayaw niya. Gusto niya, marami siyang kasama. Ganon ang mga sheep. So, ganon din ang mga tao. Mas gusto ng mga tao mag-conform to the pattern of this world. Kung ano yung in ngayon. Kung saan yung marami, ang gusto ng mga tao, ang tingin ng mga tao pag marami, yun na yung tama. Pero ang sabi ng Bible, ano ang sabi ng Bible? Romans 12:2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is His good, blessing, and perfect will." Diba? Sabi ng Panginoon, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Hanapin natin kung saan yung kalooban ng Panginoon. Bumalik tayo kay Jesus. Nasaan si Jesus? Nasa Bible, yung salita ng Diyos. Si Jesus yun. Katawan ni Kristo yun. So, para malaman natin ang tunay na daan, kung nasa tamang daan ba tayo, bumalik tayo sa Scripture. Bumalik tayo kay Kristo. So, number 2, katangian ng mga sheep. Sheep cannot live alone. Tulad na nasabi ko, ang sheep, gusto nila marami silang kasama. Katulad ng mga tao, no man is an island. Ayaw nila, hindi sila mabubuhay kung sila ay nag-iisa. Ang mga tao. Sabi nga, nagpapanik ang mga sheep kapag naiwan sila ng iba. Mahilig silang sumunod sa kapwa nila sheep. So, di ba? Katulad ng mga tao, gusto nila, nakakasunod sila sa uso. Kahit gipit na, nangungutang pa rin kasi kailangan makasunod sa uso. Di ba ganun ang karamihan ng mga pag-iisip ng mga tao? Kailangan nakakasabay sila at hindi sila dapat mapag-iwanan. Madalas ayaw natin na mapag-iwanan. Kailangan nakakasabay tayo sa karamihan, di ba? But sad reality, halos karamihan sa mga tao, mas pinaniniwalaan nila yung mga haka-haka at sabi-sabi ng tao. Diba? Ayaw nila na magbasa ng Bible. Mas gusto nila na paniwalaan kung ano yung mga haka-haka, mga tradisyon, mga sabi-sabi. Mas kagaya ng mga tupa. Mas mahilig silang sumunod sa marami. Kung yung daan nila ay pagpunta sa Panginoon,
nasa Biblia ang katotohanan. Lahat ng kasagutan natin at katanungan natin sa buhay ay nasa Biblia. Kaya nga, laging go back to Jesus. Dahil si Jesus ang ating pastol. Siya ang nakakaalam ng daan. Siya lamang ang nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin. Hindi alam ng kapwa natin tao kung ano ang mabuti sa atin. Not unless the Scripture ang ipayo nila sa atin. Diba? Magiging tama lang ang payo kapag nakakonekta ito sa katotohanan, sa Scripture. So sabi nga dito sa Roma 1 verse 25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinambat nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Diba? Naniwala ang mga tao sa mga tradisyon at sa kung ano-ano mga haka-haka. Hindi sila naghanap ng katotohanan. Hindi nila hinahanap si Kristo. Ano ba yung mga tinutukoy dyan na pinalitan nila ng kasinungalingan? Hindi lang ito, yung pagtungkol sa pagsamba sa mga rebulto, hindi lang po ito. Hindi lang po yung nagtatapos dyan. Kung sino po at ano po ang inuuna natin at pinopriority natin sa buhay, it means siya ang ating Diyos. Kung ang priority natin sa buhay na ito ay ang pera, trabaho, kasikatan, o ano pa mang bagay na naghihinder sa'yo para lumapit ka sa Panginoon, para maging busy ka at hindi ka makadalo para sa Panginoon, siya ang Diyos mo. It means, pinalitan mo ng kasinungalingan ang katotohanan. Sinamba mo ang mga nilikha at hindi mo inuna at sinamba ang lumikha sa'yo. Na mismo siya ang nagbibigay ng buhay sa'yo. Diba? Amen po ba? Hallelujah. So, pero ang tunay na Kristiyano po, dapat nakaangkla ang pananampalataya at prinsipyo sa Scripture, sa salita ng Diyos na buhay, sa salita ng mismong katawan ni Kristo. Sabi nga sa Matthew 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, bagkus nabubuhay ang tao sa salita na nagmumutawi sa bibig ng Diyos. Diba? Marami na ngayon ang nagtiwala sa Panginoon na hindi nabigo. Sinabi pa nga ng doktor, wala ka ng pag-asa. May tanim na ang buhay mo. Pero nanampalataya pa rin siya sa Panginoon. Dahil ang tao ay hindi lang nabubuhay sa doktor. Nabubuhay ang tao sa salita ng Diyos na ating pinananampalatayanan. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay alagad ni Kristo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat ang pundasyon ng pananampalataya mo ay ang pangako ng Panginoon. Sabi dito sa Psalms 23 verse 1 to 3, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kahit mawalan tayo ng trabaho, kahit mawalan tayo ng kahit ano pa man dyan, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Nagpo-provide ang Panginoon. He makes me lay down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Minsan ba dumating na kayo sa sitwasyon na walang-wala na kayo? Ultimo ba niya wala na? Pero hindi nagpabaya ang Panginoon. God still provide. Minsan kakatok na lang sa iyong pintuan. Diba? Kailangan lang ng Panginoon ang iyong pagtitiwala. Siya ay Diyos. Siya ay iyong Ama. Siya ay ating Ama. Siya ay nananalaytay sa ating kaluluwa. Siya ang ating hininga. Mismong hininga natin ay hininga niya. Paano pababayaan tayo ng Panginoon? Ang kailangan lang ng Panginoon ay ang ating buong pagtitiwala. Dahil hindi makakapagmilagro ang Diyos sa buhay natin kung tayo ay walang confidence sa Kanya. Amen? Kung tayo ay nagdadalawa-dalawang isip. Sabi sa Bible, huwag umasang tatanggap ang sinuman na may padalawa-dalawang isip. Dapat sigurado ka. Sigurado ka sa salita ng Diyos. So number 3, sheep are vulnerable and defenseless. Human can fight back to Satan without Jesus.
Sabi rito, ang mga sheep ay vulnerable and defenseless. Ang mga sheep ay wala silang panlaban sa kanilang predators. Bakit? Kasi wala silang mga pangil, sharp teeth na pwedeng magkagat nila o pangdepensa nila sa kanilang kaaway. Di po ba? Wala rin silang mahahaba at matatalas na kuko para talaga sila ay makalaban sa kanilang kaaway. Di ba yung ganun yung mga sheep? Wala silang kalaban-laban yung mga sheep. Like us ay human. Hindi natin kayang labanan ang ating predator. Sino nga ba ang ating predator? Sino ang ating kaaway? Sabi dito, Ephesians 6 verse 12, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Yon ang ating predator. Yon ang ating kaaway, si Satan. So, paano nga ba tayo makakalaban kay Satan? Diba? Katulad ng mga sheep, wala tayong kalaban-laban. Kung ang sheep, wala siyang shepherd, wala siyang pastol, paano siya lalaban? Tayo ay vulnerable and defenseless. Tayo mga tao, wala tayong kalaban-laban sa kaaway natin. Hindi natin siya nakikita. Diba? Hindi natin kayang labanan ng predator natin na si Satan. So without Jesus, hindi man natin siya nakikita, wala pa rin tayong panglaban sa Kanya, kundi ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, na siya'y kasama natin sa lahat ng oras at panahon. Hindi niya tayo iniiwan kailanman. Hallelujah. Sabi nga, sa John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Diba? Dumating si Kristo sa buhay natin. Nariyan siya sa atin. Kasama natin sa lahat ng oras at panahon. Iniingatan tayo at pinoproteksyonan. Kailangan lang ng Panginoon ay ang ating pananalig o pananampalataya. Hallelujah. We need Jesus so that we experience the life full of abundance. Kung hindi, mabubuhay lang tayo at maglalakbay lang tayo na distraction ang lulo. So sabi rito sa Efesos 6 verse 13, "Kaya't isuot ninyo ang kasungutan pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating na ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo." O diba? Ang tanging pananampalataya lamang ang magsusustain sa atin. Kahit gatindi ng pagsubok nating pinagdadaanan, tanging ang pananampalataya lang natin sa Panginoong Jesucristo at sa mga pangako niya ang magsusustain sa atin. Kasi kung wala si Kristo, hindi natin kakayanin ang mundo. Masyadong unfair ang mundo. Kahit ikaw na nga yung gumagawa ng tama, ikaw pa rin yung dihado. Ganyan ang mundo dahil si Satan ang namamahala dito. Pero kung may Kristo ka, mayroon kang kaagapay sa buhay. Kung hindi na nga mahulugan, kung may Kristo ka, ay wala ka rin pagsubok na pagdadaanan. Lagi nating tatandaan, ang mga disipulo ni Kristo, kasama niya sa barko habang binabagyo sila sa bangka. Tandaan niyo yan, ang mga disipulo ni Kristo, kasama na nila pero binabagyo pa rin sila. Bakit? Ipinapakita ng Panginoon doon kung nasaan ang ating pananampalataya. Sino ka pagdating ng pagsubok? Ikaw ba yung magrereklamo at isasumpa mo ang Diyos pag may pagsubok? Doon makikita ng Panginoon ang tunay mong pagkatao. Pagdating na walang-wala ka nang inaasahan, ang lahat sa iyo ay nawala na. Wala ka nang inaasahan katulad ni Job. Diba? Doon nasusubok ang pananampalataya natin sa harap ng Panginoon kapag dumating na tayo sa matinding unos ng ating buhay. Pupuri ka pa ba? Maglilingkod ka pa ba? Sasamba ka pa ba sa Panginoon? Aawitan
Gayong wala ka ng trabaho, wala ka ng ganito, wala na ang lahat sa'yo, may sakit ka. O, di ba? Doon nasusuko ang pananampalataya ng tao. At walang ibang magsasalbata sa atin, kundi ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ayan, sabi dito, isuot natin ang ating mga armas. Ayan. Lagi ninyong, sabi dito sa Efesos 6 verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab sa paso ng dyablo. Diba? Minsan ang dyablo kapag umatake yan, aatakihin ka niya sa iyong health. Talagang nakakapanginig. Diba? Minsan nakakapanginig kapag inatake ka niya. Pero wala kang ibang gagawin, sabi ng Panginoon, lagi ninyong gawing panangga ang inyong pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Diba? Ang pananampalataya natin ang papatay. Siya ang ating panangga. Walang iba. Panalangin ang panalangin. Diba? Isipin mo ngayon kung wala kang Yesu Kristo. Ibig sabihin, para kang tupa na walang shepherd. Wala kang kalaban-laban. Ang pamilya mo ay wala man lang covering. Ang mga anak mo, ang mga magulang mo, ang kapatid mo, ang marriage mo, walang covering. Walang ka-cover-cover. Walang kalaban-laban sa predators. Minsan pa naman kapag umatake ang kaaway, hindi palaging raskalan. Minsan sa pamamagitan ng pleasure. Hindi mo alam na na-under attack na pala ang pamilya mo. Diba? Ang saya-saya ninyo, namumuhay kayo, na masaya kayo, halos wala kayong pagsubok, wala kayong masyadong problema, masaya ang buhay ninyo. Pero magtaka ka, bakit wala kayo sa Panginoon? Bakit wala kayong time sa Lord? It means nasisilo na ang mga kaluluwa niyo ni Satanas. Natutuwa si Satanas kapag nalalayo tayo sa Panginoon. Bakit? Kanya na tayo. Hindi niya tayo bibigyan o atakihin ng mga kung ano-anong mga bagay na ikababagsak natin. Bakit? Kasi pag-aari na tayo niya. So, dapat na tayong magtaka. Dapat na tayong magtaka kapag wala na tayong pagsubok na pinagdaraanan. Diba? Kasi ang pagsubok na yan na nagpapatunay na tayo ay mahal ng Panginoon. Dahil sa pagdaan natin sa pagsubok, dito nahuhubog ang ating karakter. Dito tayo napapanday ng gusto ng Panginoon. Diba? Kapag may pagsubok, katulad ng espada. Kapag may pagsubok, pinapanday ng pinapandayan. Kapag ang espada hindi pa makita, pupukpukin niya ng pupukpukin. Iis-isi hanggang kumintab. Ganon ang Panginoon. Tayo ang espada at ang Panginoon ang gumagawa ng espada. Alam mo kung kailan lang matitigil ang lahat? Kapag nakita niya ng panday ang sarili niya sa harap ng espada. Nakita na niya si Kristo, pag nakita na niya ang sarili niya sa iyo, yun ang tagumpay. Yun ang pinakang intensyon kung bakit inaalaw ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin upang tayo ay pandayin ang ating karakter. Hubugin ang ating karakter hanggang sa maging kawangis tayo niya. Diba? Hanggang sa nakita ng panday ang sarili niya sa pinapanday niyang espada. Amen? Hallelujah. Kaya wag po nating sumpain ang ating mga pinagdadaanan. Sabi sa Bible, magalang kayo, tumalon kayo sa tuwa kapag dumadaan kayo sa matinding pagsubok. Bakit? It means nakaalign ka sa Panginoon. Hallelujah. So dumako naman tayo sa number 4. Ships cannot carry heavy burdens. So a human are not meant to please other people. Diba? Ang mga tupa ay hindi katulad ng mga camels at ng kalabaw at ng kabayo na kayang magbuhat ng mabibigat. So katulad nating mga tao, hindi tayo nilikha para mag-carry ng napakabibigat na bagay. Hindi tayo nakadesenyo sa mga ganung bagay. Tulad ng kalabaw, kabayo, camel. So spiritually speaking, ang mga tao
para i-please ang kapwa niya tao. Hallelujah. Subukan mo i-please ang tao. Mabibigo ka lang. Napakabigat na katungkulan ito kapag ka doon ka namuhay to pleasing other people. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magbuha ng ganito kabigat na responsibility. So, di ba? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. May masasabi pa rin sila sa iyo. Tandaan niyo yan. Tumulong ka ng tumulong, may masasabi pa rin sila sa iyo. Kapag nagkamali ka ng isang beses lang, tandaan niyo yan, kahit sa buong buhay mo na gumawa ka ng mabuti sa kanila, isang mali mo lang, tandaan mo lang, yun na ang buong pagkatao mo. Ganyan ang tao. Kaya napakahirap na responsibility na tayo mga tao, ang ating pananampalataya ay iangkla sa kapwa nating tao. Ang tao ay nilikha ng Diyos para i-please siya, hindi ang kapwa nating tao. So may isang kwento, yung maglolo, naglalakbay sila, may kasama silang kalabaw. Siyempre naglalakad sila, sabi, pagdaan nila sa yung maglolo na ito, pleasing other people. Sila yung mga tao na mahilig mag-please sa mga kapwa ng tao. Yung pinapakinggan nila kung ano yung sasabihin ng iba. Di ba ganun tayo? Yung masyado tayong affected sa sasabihin ng iba. Itong maglolo nito, magkasama na naglalakbay. Ngayon, pagdaan nila sa isang barangay, sabi ng barangay, ng mga tao sa barangay, ang ano naman itong dalawa na to, may kalabaw na ba't hindi sakyan? Di sabi, siyempre, dahil ayaw nila na may nasasabi ang tao, di sinunod nila, di sinakyan nila yung kalabaw. Pagdaan naman nila sa kabilang barangay, sabi na naman, di na naawa itong dalawa na to, sinakyan pa yung kalabaw, kawawa naman. Di ba? Dahil nga ano sila, dahil mahilig silang maniwala sa mga tao, ayaw nila may masabi yung tao, di bumaba na naman sila. Yung bata naman ang pinasakay, sabi sa kabilang pagdaan na naman, grabe naman itong bata ko, di na naawa sa lolo niya. Siya pa ang sumakay sa kalabaw, sabi niya, matanda na yung lolo niya. So syempre dahil nga ayaw nila na may nasasabi ang tao, di sinunod na naman nila. Di sumakay na naman yung lolo, yung bata na naman ang naglalakad. May nasabi pa rin. Pagdating sa kabilang barangay, nasabi na naman, di na naawa itong lolo na to, yung bata. Kawawa naman, ang liit pa, naglalakad. Dahil nga ayaw nila na may masabi ang tao, dahil people pleaser na sila, di ang ginawa ng matanda, bumaba silang dalawa, naiinis na rin siya, dahil lahat na lang ginawa niya, pero may nasabi pa rin, ang ginawa niya, binuhat na lang niya ang kalabaw. Diba? May masasabi kaya kayo kapag nakakita kayo ng matanda na nagbuhat ng kalabaw? Kwento lang yun hindi yung totoong nangyari. Walang ganon na makakabuhat yung matanda makakabuhat ng kalabaw. It means lang na sinasabi ko lang dito na napakabigat ng buhay mo kung palagi mo na lang piniplease ang ibang tao. Hindi ka nilikha ng Panginoon para i-please ang ibang tao. Hindi mo obligasyon na magpaliwanag sa kanila na hanapin yung likes nila, yung love nila, yung response nila. Ang atin lang dapat na iniisip kung matutuwa ba ang Creator natin sa atin. Diba? God created us to please Him, not to please other people. So yan ang dahilan kung bakit ang mga tao ay hindi nilikha ng Diyos to carry a heavy burdens. So dito tayo. Sabi sa Matthew 11:28 verse 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ipagkakaloob ko sa inyo. O diba? Ang tao ay hindi lang nilikha ng Diyos para isalba tayo ang ating kaluluwa, kundi na inano tayo ng Diyos para tulungan tayong magpasanding ng ating mga pasanin. So minsan dumadating yung time na sobrang laki ng ating mga problema.
So, di ba minsan sabi, higante yung problema ko. Sabi naman ni Jesus, relax, nandito ako. Oh, nasaan kalimutan mo na ako? Nandito ako kasama mo. 1/4 sa'yo, 3/4 sa akin. O, di ba? Sabi ni Jesus, ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha. At sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi lang dumating si Kristo para isalba ang ating kaluluwa. Dumating siya upang makasama natin siya, makatulong, makasalo, makaagapay sa lahat ng bagay. Diba? So, ang problema nga lang ay nakakalimutan natin na kasama pala natin siya. Masyado tayong nalulula sa pag nasa harap na natin ang napakalaking problema. Sabi dito, Jesus died and rose again, not just to save our soul, but to help us carry our heavy burdens. Hallelujah. So number 5 na tayo. Ships has no capability to stand up when they fell down. Man cannot come back to life without Jesus. So yung mga tupa, kapag natumba sila, kapag natumba sila pati haya, hindi na nila kayang bumangon. Ang mga ship kapag natumba sila pati haya, hindi na nila yung kayang bumangon. Harap buhay na sila, kakakaawa sila kasi hindi sila makatayo. Hindi nila kayang itayo ang kanilang sarili kung wala silang pastol. Kung walang magpapastol sa kanila, ganyan din tayong mga tao. Kung wala tayong pastol, pag napatumba tayo ng pakihaya, hindi na natin kayang bumangon. Hindi yan literally. Literally speaking sa mga ships, kapag natumba sila, hindi na nila kayang bumangon. Pero tayo mga tao, spiritually speaking, like us na mga tao, kapag nahulog tayo sa bitag ni Satanas, hindi na natin kayang bumangon na mag-isa. Especially pag nahulog ka sa bisyo, nahulog ka sa droga, nahulog ka sa addiction na kung ano-ano pa man, sigarilyo o kung ano pa man. Pag nahulog tayo ang tao dyan, hindi natin kayang baguhin ang sarili natin mag-isa. Not unless humingi tayo ng tulong at isurrender natin ang ating buhay kay Kristo Jesus. Dahil siya mismo ang mag-aayos ng ating buhay. Napakarami na ang bigla na lang nagbago. Kahit sobrang adik, daming tato, sobrang kriminal pa, magnanakaw, lahat ng mga yan. Once na nasumpungan at isurrender niya ang buhay niya sa Panginoong Jesus, nababago ang lahat. Dahil ang tanging nakakapagbago lang sa atin ay ang mismong may likha. Kung sino ang may likha sa atin, siya ang nakakaalam kung ano ang ating mga depekto. Tulad na ng parati kong sinasabi, ang isang appliances, ang nakakaalam na yung mag-ayos ng pangkalahatang parts niya ay ang mismong manufacturer. Diba? Pag nasira ang appliances, na sa kaibuturan niya, sa kaloob-looban niya, na hindi alam na ng mga nag-aayos, dahil mo yan sa manufacturer, alam nila yan. Kasi lahat ng parts niyan, alam nila. Tulad sa ating mga tao, ang nakakaalam-alam kung ano ang ating sira ay ang Panginoon. Minsan, di ba may mga kapatid tayo na hindi na nila alam kung ano ang tunay nilang kasarian. Di ba? It is spiritually illness. Ang Panginoon lamang ang makakapag-ayos sa kanila. At napakarami ng patunay sa nagbago ang buhay dahil isinurrender nila ang buhay nila sa Panginoong Jesucristo. At walang imposible, walang mahirap sa Panginoon na ayusin ka dahil siya mismo ang may likha sa'yo. Alam niya ang lahat ng mga organs mo, pati buhok mo bilang na. Di po ba? Amen po ba? Kaya walang imposible sa Panginoon. Minsan may nagsasabi na, hindi ako titigil muna magsigarilyo kasi baka ako'y mamatay. Dahil pag binigla daw na tinigil, mamamatay. Hakbangan mo yung pananampalataya mo. Huwag kang natakot. Diba? Doon makikita ng Panginoon kung nasaan ang pananampalataya mo. Marami na ang nag-quit agad-agad dahil nanampalataya pero walang side effects. Isa ng patunay si Yui. Diba? Hallelujah! Napakarami na ang nag-quit na hindi natakot.
Hallelujah. Pero ang ginawa ng Panginoon? Inayos sila. Inayos sila for His glory. Hindi lang basta inayos, naging servant pa ng Panginoon. Hallelujah. Sabi rito sa John 10, verse 11 to 13. Sabi rito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hard hand and cares nothing for the sheep. Di ba minsan akala mo nasa tamang pastol ka? Bakit? Kasi masaya yung buhay nyo. Pero ang totoo, hard hand lang yung mahawak sa inyo. Iiwan kayo niyan. Pagdating na napahamak na kayo, iiwan na kayo kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. Kasi akala nyo, yun ang pastol nyo, yun ang defender nyo. Karamihan sa atin, nagtitiwala sa pera. Yung maraming pera, nagtitiwala sa pera, pero dadating ang time na wala nang halaga ang pera mo. Meron lang talagang nag-iisang pastol na hindi ka iiwan kailanman. Na kahit gaano ka pa kasalanan, kahit gaano ka pa kadumi, huhugasan ka niya. Papuputiin ka niya, sabi sa Bible, papuputiin kita na simputi ng niebe. Ganyan ka pa magmahal ang Panginoon. Sino dito grabe magmahal sa kanyang pepe? Na kahit ang buhay niya, kaya niyang ialay sa kanyang pepe. Diba? Ang Panginoon, tingnan mo, I am the good shepherd. And a good shepherd lays down his life for his sheep. Diba? Ganyan tayo kamahal ni Jesus. Si Jesus, hindi lang niya tayo binabangon. So, inaayos niya ang buhay natin. Yung mga napilayan, mga nasadnak sa mga drug addict, mga ganon, yung mga nasadnak ka sa matindi kasalanan, hindi ka lang niya aayos, hindi ka lang niya ililigtas, kundi aayusin niya, hihilutin niya ang lahat ng mga kasiraan mo. Diba? Gaano naman kadumi, lilinisin ka niya. Dahil ganun siya mapagmahal ng Diyos. Sabi dito sa Luke 14:5, What a person among you, which a person among you, having 100 sheep and losing one out of them, will not leave the 99 in the wilderness and go after the lost until he finds it. Mga kapatid, hindi aksidente na nandito kayo. Hindi aksidente na nandito kayo, mga kapatid. Sabi sa Bible, in Romans 8:28, in all things, God works together for good. Walang aksidente sa Panginoon. For good of those who love Him. Sabi sa Romans 8:28. Diba? Hinahanap ka ng Panginoon. Hinahanap ka niya. At hindi aksidente na narinig mo ang mga mensahe ng Panginoon. Ang Diyos, sabi nga sa Bible, ako ang nagdadala sa mga tao sa kaliwanagan. Diba? Akala mo tayo lang ang may dahilan kaya tayo pumunta? Hindi po. Ang Diyos po ang nagtalaga, ang nagdahilan na gumawa ng paraan na kayo ay makarating dito at makapakinig ng kanyang salita. Dahil yon ang nakasulat sa Bible. Hindi tayo gagawa na sa sarili lang natin. Hindi tayo kakalapit sa Panginoon ng tayo lang sa sarili natin. Not unless ang Panginoon ang mag-guide sa atin. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Sabi rito sa Ezekiel 15-16, ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang mga nawawala at ibabalik ang mga nalalayo. Diba? Hinanap kayo ng Panginoon. Hihilutin ang mga napilay, palalakasin ang mga mahihina, at babantayan ang mga malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Diba? Sino sa atin ang nag-aalala? Diba sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pagkainahan.
sa'yo. Walang makakapigil niyan. Sabi nga, kahit ano pa mang pagpupursige mo, kapag hindi pa binuksan ng Panginoon, wala kang mapapala. Hintayin mo na buksan ng Panginoon ang pintuan na para sa'yo. Dahil hindi siya nagpapabaya. Sabi niya, ako mismo ang hahanap ng kanilang pahingahan. At sabi niya, ako mismo ang magbibigay sa kanila ng kailangan nilang pagkain. Diba? Akala natin pag-successful na tayo dahil sa sarili nating kakayahan. It's a big no. Dahil yun sa Panginoon na mahabagin. Kahit gaano pa ka makasalanan ng isang tao, minamahal pa rin siya ng Panginoon dahil anak siya. Dadating yung time na mauunawaan din natin lahat ng mga yan sa Kanya kung gaano siya ka mapagmahal na Ama. Hallelujah. Hallelujah. So number 6. Number 6. Ships has a limited capacity to think. Human capability to think is limited. So, ang mga ship, kapag na-trap sila, limited yung capacity nila para mag-isip, para makawala. Hindi sila ganun katalino mag-isip para makawala sa trap. So, tayo rin mga tao, kapag na-trap tayo sa ganitong mga emotion, dapat hindi tayo sabi niya, do not make the decisions. Kapag natrap tayo sa takot, kapag natrap tayo sa galit, kapag natrap tayo sa hinanakit, kapag natrap tayo kapag natrap tayo sa unforgiveness, kapag natrap tayo sa loneliness, kapag natrap tayo sa worries, kapag natrap tayo sa lust, hindi tayo makakapag-isip ng matalino. It will lead and end up to destruction. Diba? Ganyan din ang mga ship. Kapag na-trap sila, hindi sila makapag-isip ng matalinong pamamaraan para makalaya sila sa kinasadlakan nilang bitag. So, ganun din tayo. Kapag na-trap tayo sa mga ganyang emosyon, mahihirapan tayo na makapag-isip ng tamang desisyon. So, sabi dito sa Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, say the Lord." O, di ba? Ang Panginoon lamang ang may matalinong pamamaraan kung paano tayo makakaangkol sa ating pagkakatrap. Hallelujah. Hallelujah. So, umako na tayo sa number 7. Malapit na yung oras. So, sabi dito, ships also respond to stress. So, sabi dito, a man doesn't naturally respond to stress is not a man. Di ba? Sino sa atin ang hindi na-stress? So, nature na natin yan na minsan na ma-stress tayo. Pero, kapag rooted ka by the Word of God, wala nang power sa'yo ang stress. So, ang mga tupa ay maaaring magpakita ng mga palatandaan ng stress sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang ugali at pisikal na mga palatandaan. Pagtahimik sila at pagkawala ng ganang kumain, pagtaas ng rate ng pulso at pagiging mapagbantay, pabago-bago ng tayo ng tenga at buntot, maging sa pakikipag-ugnayan ay umiiwas sila kapag stress sila. So sabi nito, like a human, prone din tayo sa stress. Pero kapag nakaangkla ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos, payapa ang ating buhay. Kahit dumadaan tayo sa pagsubok, kapag ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa salita ng Diyos, hindi tayo masisiraan ng loob. Sabi dito sa 1 Peter verse 5 to 7, "Cast all your anxiety on Him, because He cares for you." Hallelujah. Diba kapag nagdadaan tayo sa mga pagsubok, anong ginagawa ng mga tunay na mananampalataya? Nananalangin at nagsasaliksik ng kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Diba? Philippians 4:6 to 7. "At huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang
kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Diba? Sabi ng Panginoon, ano daw ang ating gagawin kapag may pagsubok tayo? Huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng bagay. Diba? Hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng kailangan. Kung may Kristo kayo, nasa inyo na ang lahat. Kasi sabi nito, hinginin niyo sa Panginoon ang lahat ng inyong kailangan. Huwag kayong mabalisa. Dahil siya ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Sabi niya dyan, di ba? Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Humbleness. Humbleness. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Nakakita na ba kayo ng mga taong grabe yung dagong sa buhay na pinagdadaanan pero hindi pa rin makita ang iskares? Diba? Kasi nakaangkla ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Diba? Masaya pa rin. Maaliwalas ang mukha. Maganda pa rin. Hallelujah. Hallelujah. Kasi panatalang atin ang looban na may Kristo tayo. May Kristo na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Purihin ang Diyos. Sabi nga, salamat sa mga pagsubok dahil ito ang nagpapatatag sa ating buhay. Hallelujah. Sabi nga, when the pressure is on, God is making diamond. Diba? May pressure na ba kayo? Hindi na ba ang pressure? Relax ka lang. God is making diamond behind the scene. Ha? Kasi hindi inaalam ng Panginoon ang mga sitwasyon na walang purpose. Wala siyang inaalam ng mga pangyayari na hindi, walang purpose sa buhay natin. Diba? May purpose ang bawat sitwasyon. Sabi nga, a mistake that make a person humble is a greater than an achievement that make a person arrogant. Diba? Hindi ko makalitan. Sabi rin dito, your mess today will be a message for someone next day. Your test today will be your testimony next day. So yan ang mga dahilan kung bakit inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok nating pinagdadaanan. Kasi may purpose yan. Yung mga kaguluhan ng buhay mo ngayon, magiging message yan para sa iba, sa mga susunod. Diba? Yan, may purpose ang Panginoon kung bakit niya yan pinagdadaanan. Kaya napakahalaga that we are led by the Holy Spirit and rooted to the Word of God, not by our emotion. Dahil napakahalaga sa Panginoon ang ating karakter sa gitna ng proseso. Sino ka kapag nasa proseso ka? Ano ang iyong kalagayan? Ano ang iyong reaksyon pagdating sa mga pagsubok? Napakahalaga niyan sa Panginoon. Tinitingnan niya yan. Pero ang totoo, alam niyo mga kapatid, bago pa mangyari ang mga pagsubok, naroon na ang Panginoon. May naitalaga ng solusyon ng Panginoon. Yun ang gusto niyang maunawaan natin. Kaya tayo, hinihiling ng Diyos na tayo ang nagtiwala sa Kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi tinitingnan niya yung ating karakter while we are in the process. Diba? Sino ka habang nasa proseso ka? Ayan ang katunayan. John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Diba? Bago pa dumaan ka sa pagsubok, mayroon ng Kristo na nauna. Mayroon ng solusyon na inilaan ng Panginoon sa iyo. Ang pinakang gagawin mo na lang ay pagtibayin ang iyong pananampalataya. Magpaayos ka. Ano ang itinuturo ng Panginoon sa iyo sa pagsubok na pinagdadaanan mo? Ipaayos mo yan sa Panginoon. Napakahalaga na maayos ang ating karakter upang kapag dumating na yung breakthrough sa buhay natin, ay ayos ang ating puso at hindi tayo
tayo magiging arrogante. Mananatili pa rin tayo mapagpakumbaba at tunay at ganap na naglilingkod sa Panginoon kahit nasa taas na tayo. Yan ang dahilan kung bakit inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok sa ating buhay. Yan. Kung tayo ay ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa salita ng Diyos, hindi tayo magiging prone sa stress. Diba? Ganyan din ang mga sheep. Kapag may mga predators o ano pa man, nagiging stressful din ang buhay nila. So malinaw ang sabi ni Kristo na siya ang dadaan tayo sa mga problema at mga pagsubok. So to avoid stress, read the Bible. Meditate on it day and night. Para may paglaban tayo sa mga pagsubok na ating pagdadaanan. Sabi nga, and everything ends in tears. Sino ang naniniwala that everything ends in tears? Dito sa mundong ito, ang lahat ay nagwawakas sa luha. Bakit? Kahit gaano pa kaganda ng pagsasamahan ninyo, kahit gaano pa kaganda ng inyong pagsasamahan ng inyong asawa, ng inyong best friend, ng iyong magwawakas din yan sa luha. Bakit? Ang bawat isa ay darating ang panahon na mamamaalam tayo. Walang namaalam sa mundong ito na kahit tigasin pa ang hindi lumuha. Lahat ay luluha. Ano man ang pinanghahawakan natin ngayon, ano man ang mga bagay na pinanghahawakan natin ngayon, lahat ng mga yan ay matatapos. Lahat ay matatapos sa luha. Ngunit may pangako ang Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga nananatiling tapat na nagmamahal sa Kanya, ito ang Kanyang pangako. Revelation 21 verse 4, He will wipe away every tears from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old things has passed away. Gusto nyo ba na hindi matapos sa luha ang lahat? Gusto nyo ba na mag-continue ang lahat ng mga mabubuting bagay, matamo ang ipinangako niya ni Kristo? Tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang our Paskul. Siya ang ating Paskol. Diba? Sa buhay natin. Dahil hindi natin kayang umuwi sa pinanggalingan natin nang hindi tayo dumadaan sa Panginoong Jesus.